Nakakasama po namin sa kali ito. Ito, kasin ko rin siguro ito. Ha? Mamaya, sabi ko nga, maraming artista darating. Di ba? Nagdatingan na yung mga artista. Commissioner of the National Youth Commission for Luzon and Representative of Duterte Youth Party List. Na alam nyo na hindi pinaupo ng mga taga-Comelec dahil Duterte daw. Alam ba? Ito po, tawagin nyo na. Napakagwapo ng batang to. Alam nyo, ang tunay na kagwapuhan nasa ating mga Pilipino. Hulay kayo magi. Tawagin ko na po, palakpakan natin ang ating Congressman Ronald Giancarlo Carteta. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Alam nyo, dahil ito ay patungkol sa legacy ni Pangulong Duterte, may kwento ko sa inyo ng mabilis lamang. Ako po ay lumaki dito sa Calamba, Laguna. Ito, malapit lang po. And talagang mahirap yung buhay namin dyan sa Calamba. Nagre-renta lamang kami ng kwarto. Hindi kami nagre-renta ng bahay, apartment. Nagre-renta kami ng kwarto. Ako po, ang tatay ko ay driver. Ang nanay ko po katulong, OFW sa ibang bansa. Tapos naging Boy Scout leader ako ng elementary, naging high school corps commander ako ng CAT dyan sa Los Baños, naging ROTC corps commander ako ng UP Diliman. Ganun kasi pag galing ka sa hirap, wala ka nang ibang gagawin kundi magtiyaga, mag-aral. At masabi ko sa inyo, dahil doon, isang anak ng katulong, isang anak ng driver, katulad ko na lumaki sa hirap, nagre-renta lamang ng kwarto, pagbukas mo ng pinto ng kwarto, may isang kama, nandun na yung buong pamilya mo. Si Pangulong Duterte po, ang inappoint niya bilang chairman ng National Youth Commission na mangangalaga sa disiplina ng milyong-milyong kabataang Pilipino ay hindi yung anak ng mga politikong inilalabi sa kanya. Ang kanyang inappoint ay anak ng isang katulong, anak ng isang driver, naging high school corps commander sa Los Baños, naging corps commander ng ROTC sa UP Diliman, Ronald Cardema. Kaya ako nagpapasalamat po sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan po natin ang ating Pangulo. At alam nyo, masabi ko sa inyo, sa 6 na taon natin sa National Youth Commission, na ibalik natin ang sangguniang kabataan sa ating bansa noong 2018. Yan ay isang initiative ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yung sinasabi ng mga aktivista noon, noong 2017, 2018, na si Pangulong Duterte kontra sa demokrasya, siya ang nagbalik na lahat ng mga leader kabataan sa kada barangay, kada bayan, kada syudad, kada probinsya ay mailuklok. Yun ang patunay na talagang siya ang nagbabalik ng malakas na demokrasya sa ating bansa. Ito ay isang patotoo sa ating partido, Partido Demokratiko Pilipino. Nagbabalik ng demokrasya sa ating bansa. Alam niyo, isang masabi ko sa inyo, tuwing kailan lang tayo nagpapakita ng demokrasya sa ating bansa? Every 3 years. Kahit anong problema sa gobyerno, every 3 years pupunta ka para bumoto. Kung sinong gusto mong uupo para yun ang papalit sa mga bulok na naglingkod ng 3 taon. At ngayong taon na ito, ang inyong Duterte Youth Party List, ibinoto ng lampas 2.3 milyon na Pilipino. Pag tinignan mo yung boto ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno sa local absentee voting, sa 150 na party list, ang number 1 sa mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno, Duterte Youth Party List. Lahat yun nakasaludo kay Bongbong Marcos kasi yun ang Commander-in-Chief ngayon. Pero saan ka nakakita na ang ibinoto ng mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno na kailangan sumaludo kay Bongbong? Yung kaisa-isang party list na nag-file ng impeachment laban kay Bongbong mismo. Yun ang patunay ng ating mga tropa ng gobyerno. Hindi lang makapagsalita, pero gusto rin nilang matanggal yung klase ng pinuno ngayon na nakaupo ngayon. Kasi ibinoto nila yung kaisa-isang party list na nagtatanggal sa Commander-in-Chief nila. Maliban sa boto ng mga tropa ng gobyerno,
na nag-number 1 ang Duterte Youth Party List, pag tinignan mo yung boto ng mga OFW communities buong mundo, number 1 Duterte Youth Party List. Tingnan mo yung boto sa Amerika ng mga Pilipino, Duterte Youth Party List number 1. Wala tayo kahit isang coordinator doon. Boto ng Canada, Duterte Youth Party List. Boto ng Inglaterra, Germany, France, Belgium, Spain, Duterte Youth Party List. Boto ng South Korea, Japan, Hong Kong, Singapore, Thailand, Duterte Youth Party List. Doon sa mga nag-aaway na bansa, Israel, Egypt, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia, Jordan, UAE, lahat Duterte Youth Party List ang number 1. Wala tayo kahit isang coordinator sa lahat ng bansa sa buong mundo, pero Duterte Youth Party List ang ibinoto ng iba't ibang OFW community, mga bayaning OFW sa buong mundo. Kaya masabi ko sa inyo, kung ang number 1 na ibinoto ng lahat ng OFW sa lahat ng bansa ay Duterte Youth Party List, ito ay dahil pinagkakatiwalaan nila tayo na tayo nilalabanan natin ang mga kurakot, ang mga dorogista, ang mga kriminal na mambibiktima sa mga kamag-anak ng mga OFWs, at tayo kaisa-isang lumalaban sa mga makakaliwang grupo sa Kongreso para ang anak nyo, ang anak ng mga OFWs ay hindi ma-recruit ng mga teroristang NBA sa inyong mga paaralan. At ganoon rin ang ating mga pulis at sundalo. Alam nila, ang kaisa-isa nilang kaalyado sa Kongreso na nakikipaglaban sa mga makakaliwang grupo ay ang Duterte Youth Party List ninyo. Kaya masabi ko sa inyo, kung ngayong taon na ito, ang Duterte Youth Party List, wala man lang kahit isang tarpaulin, wala man lang pang-hire ng kahit isang coordinator sa kahit anong probinsya, sa kahit anong bansa buong mundo. Pero ginawang number 1 na mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno, at ng lahat ng OFW sa buong mundo. Ibig sabihin nun, gusto ng taong bayan maupo ang Duterte Youth Party List para patuloy na makipaglaban sa mga makakaliwa, patuloy na ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos, at patuloy na ipagtanggol si Pangulong Duterte. Anong ginawa ng putang inang COMELEC sa boto ng lampas 2.3 million Pilipino? Pinahinto tayo sa pag-upo natin. Sinong pinaupo? Si Gabriela na may kasong terorismo mismo sa COMELEC. Ang sabi ni COMELEC nung Mayo, hindi muna makakaupo si Duterte Youth Party List kasi may pending na kaso noong 2019. Sila lang rin ang nag-file nun, Bayan Muna at Gabriela at Kabataan. Okay lang sana kung ganun ang statement ng COMELEC eh. Si Gabriela may pending na 2019 kaso, terorismo, pagpatay sa pulis at sundalo, pending sa COMELEC. Si Kabataan Party List may kaso rin, pagpatay ng pulis at sundalo, pending yung kaso sa COMELEC. Meron pa mga miyembro ng Kabataan Party List, nagre-reklamo, ginaasa sila paulit-ulit sa headquarters nila, sa may UP Diliman ng mga miyembro nila. Tapos, yung Tingog Party List, Nina Martin at Yeda Romualdez, pinaupo ng COMELEC si Yeda Romualdez, ika-4 na termino na bilang kongresista, wala ka man lang narinig kay COMELEC na bawal yun. At ngayon, na nagtatago yung congressman ng Ako Bicol Party List dahil bilyon ang nakita ng taong bayan ng nakulimbat, papaupuin pa rin ng COMELEC yung kapalit ni Zaldico bilang congressman ng Ako Bicol. Putang inang COMELEC. Ang tinututukan nyo lang ay yung Duterte Youth Party List, ipinoto ng milyong-milyong Pilipino. Lahat yan, pinaupo nyo, talo ng Duterte Youth Party List sa boto. Yung pinaupo nyo ng isang araw, talo nga yung tatlong yon. Bakit tayo na panalong-panalo gusto ng taong bayan, tayo ayaw paupuin? Diyan yung makikita kung gaano kasindikato ang ating gobyerno ngayon. Wala nang rule of law. Diba? Sasabihin ni COMELEC, sinusunod lang natin yung batas. Ano pang batas? Nagkukuntsabahan na yung legislative, mga senador, congressman, kakuntsaba yung mga taga-executive, DPWH, DOH, DSWD. Yung pondo na in-insert ng mga congressman at senador sa mga departamento, hindi pondo ng departamento na, pondo na ng congressman at senador rin. Sila lang ang may karapatan mamili ng kontraktor nila.
Sila lang ang may karapatang mamigay ng assistance nila. Pang medical assistance, financial assistance. Kunwari, tayo, mga Pilipino, lalapit kayo doon sa congressman ninyo. Titingnan muna ng congressman, teka, supporter ko ba yan? O supporter yan ng kalaban ko? Awag bigyan ng AX o tupad o medical assistance yan. Hindi dapat ganon. Yun yung pondo ng taong bayan na nilagay sa DSWD, DOH, DOLE, na dapat ang nag-i-implement lang yung mga departamentong yun na hindi tinitingnan ng mga politika ng bansa. Basta Pilipino ka, dapat bigyan ka ng tulong. Ang problema, pondo na yun ng mga kongresista at senador. At sila na ang namimili, ang bibigyan lang nila, syempre, yung mga leader nila sa barangay, sa mga purok at sityo. Bakit natin hinahayaang ganon? Sa saligang batas ng Pilipinas, bawal yon. Bawal na merong kontsabahan yung executive at legislative. Ngayon, nadiskubre ng Pilipinas, etong mga project ng flood control, mali na nga, na pera ng congressman at senador yon, hindi pa natuwa yung mga congressman at senador. Talagang ginagawa pang ghost project, gano'ng kaputang ina sa bansa na ito. Yung ilog sa inyong bayan, o sa inyong distrito, o sa inyong probinsya, sesementohan ni congressman. Semento lang talaga, hinuulog lang yung semento sa gilid. Tapos isasaynan ni COA at ni DPWH na kumpleto na yon. Pagdaan ng isang ulan at bagyo, wala na, nadurog na. Nakaharang pa sa tubig yung mga semento, lalo pang nagbaha at nalunod yung mamamayang Pilipino. Yung 1 bilyong proyekto, baka 10 milyon o 50 milyon lang yung ginastos pang taklob lang ng semento, yung 950 milyon, dineliver na kay DPWH sa kontraktor at sa congressman, pinaghahatian na lang. Gano'ng katarantado ang ating mga niluluklok sa bansang ito. Kaya tayo sinusuportahan natin yung panawagan ni Congressman Kiko Barsaga dito sa Cavite. Kung siya nga mismo congressman na, sinasabi na niya sa taong bayan kung anong ginagawa ng mga kasama niya. Maniwala na tayo, masyado tayong mapagpatawad, masyado tayong after ng isang issue, kakalimutan na natin, hahayaan na natin. Ngayon ba na nag-resign si Speaker Romualdez at nagtatago si Congressman Zaldico, kakalimutan na natin, hahayaan na natin na okay na yan, umalis na yung dalawa na may mera lahat, mula congressman, hanggang DPWH, hanggang contractor, hanggang COA, Commission on Audit na tagabantay kung totoo ba yung proyekto na may mera na rin. Diba? Kaya masabi ko sa inyo, hindi sapat na natanggal si Zaldico, nag-resign siya, sakripisyo daw yun sa taong bayan. Yung kanyang pag-resign. At si Speaker Romualdez, sakripisyo rin daw ang kanyang pag-resign. Dinadalang kayo ng mali-malitang bilyon-bilyon, linggo-linggo, sabi na security nyo, 3 times a week, sa inyong mga bahay, sakripisyo ba yun? Kaya masabi ko sa inyo, kung natakot ang Malacanang, kung natakot ang speaker, kung natakot ang mga plunderer sa ginagawa ng mga Pilipino ngayon, hindi dapat kayo ngayon huminto. Ngayon dapat lalo kayong magalit dahil napatunayan ninyo, natatakot pala ang mga opisyal ng gobyerno sa galit ng taong bayan. Kaya dapat mas magalit, mas magreklamo, mas sumigaw ang taong bayan. Bakit? Ang daming tax na kinakaltas sa inyo. Pag may trabaho kayo, may income tax. Bago nyo makuha yung sweldo nyo, kinaltasan na ng gobyerno. Pag may bibiling kayo sa 7-Eleven o sa tindahan, kahit may trabaho kayo o wala, may value-added tax pa. Nakaltasan ka kanina sa trabaho, pag bili mo pa ng pagkain, may tax na naman. Pag wala kang bibilin, may ibebenta ka. Ibebenta mo yung lupa nyo, wala na kasi kayong pera sa buhay, may capital gains tax pa. Pag hindi mo ibebenta, may amilyar pa, real estate tax. Ibenta mo o hindi, mataksan ka. Ngayon, kapag wala ka nang gagawin, hindi ka magtatrabaho, hindi ka bibili, hindi ka magbebenta, ilalagay mo lang sa bangko, pati yung pera mo sa bangko, nilagyan ka rin ng tax. Napakaraming tax. Sana man lang kung nakikita natin na lahat ng ginagawa ay maaayos, lahat ng opisyal ng gobyerno
ay nagsisilbi ng ayos. Pag pumunta ka sa ibang bansa, katulad ng Hong Kong, 8 milyon lang ang tao pero 8 ang MRT. Pag pumunta ka sa Korea, doon sa Kapitolyo nila, 10 milyon lang ang tao, 24 ang MRT. Hindi 24 yung estasyon, 24 yung linya. Pupunta ka lang sa kanto, sakay ka ng MRT, baba mo, mamaya ibang MRT naman. Walang problema ang taong bayan dahil lahat ng kanilang pera, nakikita nila ginagawa. 8 milyon na tao, sa Korea 50 milyon na tao, dito 100 milyon na tao. Nagbabayad lahat ng buwis, napakaraming buwis. Bakit pa tayo nagbabayad ng buwis kung 1/3 rin naman ang lahat ng binabayad natin, ibinubulsa mismo ng mga kurakot ng politiko? Kaya masabi ko sa inyo, kaya hindi umuunlad itong bansang ito, kahit napakaraming nagbabayad ng buwis. Kasi naging sindikato na ang marami sa gobyerno. Yung mga kongresista na dapat nagbabantay sa DPWH pagkakuntsaba na sila. Yung COA na dapat nagbabantay kay kongresista at kay DPWH, kakuntsaba na rin. At lahat ng budgeting system na yan na naaprubahan ay inaprubahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Noong 1 taon, sino ang nagsasalita patungkol sa budget ng Pilipinas? Na 2 lang ang magkakuntsaba dyan, Zaldico saka Martin Romualdez. Si Vice President Sara Duterte, sinasabi na niya yan. Last year pa lang, 2024, walang nakikinig. Ang pinapahirapan siya. Ngayong taon na ito, January, sinabi ni Pangulong Duterte, pinirmahan ni Bongbong Marcos ang pinakakurakot na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil napakaraming isiningit ng mga kongresista na mga budget na magiging ghost project. Ano sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Nireview daw niya yun, kada page. Yung 4,000 pahina na budget, wala daw kahit isang kalokohan doon. O ngayon, ano nangyari? Lumabas lahat ng bilyon-bilyon. Isipin nyo, saan kayo nakakita na dinideliver linggo-linggo, bilyon-bilyon? Ang ina, pinaghirapan nyo lahat yun. Kada overtime nyo sa trabaho, nakinaltasan kayo ng buwis. Kada bili nyo ng pagkain sa palengke, nakinaltasan kayo ng buwis. Kada ipinenta ninyo na maliit na lupa na ipinamana sa inyo dahil wala na kayong pambili, kinaltasan ng buwis lahat yun. Napunta doon sa baga-bagahe na dinideliver sa iba't ibang bahay ng mga kongresista. Kinurakot nila. At yung mga proyekto nila, lahat palpak. Kaya lahat bumabaha ngayon. Konting ulan lamang. Yung mga lugar na nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman bumabaha. Ngayon bumabaha na ng todo. Ano sabi ng mga kongresista? Imbestigahan! Imbestigahan yung flood control project daw sa Davao. Hindi naman. Bakit sa Davao hindi ito bumabaha sa Maynila? Bakit sa Davao yung pinaglagyan ni Zaldico na napakaraming bilyong-bilyong proyekto? Bicol. Di ba? Kahit sabihin nilang maraming proyekto sa Davao, maraming ang proyekto sa Davao. Kaya Davao ang isang modelo sa isang magandang syudad. Peace and order sa mga construction, napakaganda sa Davao City. At ang Davao City, ngayong lumindol sa Cebu, ang kauna-unahang pang nagpadala ng tulong. Davao City, napakaraming truck ng tulong galing sa pondo ng bayan. At dyan yung makikita, bakit si Vice President Sara Duterte, sa unang araw pa lang ng lindol, nandun na yung Vice President, kakarampot yung pondo niya. Bakit yung Presidente ng Pilipinas, the second day pa pumunta, nasa kanya na lahat ng pera ng gobyerno. Ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon, sabi ni Claire Castro, yung spokesperson, wala daw alam si Pangulong Bongbong Marcos sa pinaggagawang korupsyon sa Kongreso. Ang confidential fund, intelligence fund ng Pangulo, 4 billion a year. Naka 12 billion na siya. Wala man lang may alam na nakurakot ng DPWH at ng mga congressman. Mas alam pa natin na kurakot yung DPWH kaysa sa Pangulo na may pang-imbestiga na pondo. Binobola, binubutol na lang tayo ng ating gobyerno. Kaya masabi ko sa inyo, mapapaputang ina ka na lang talaga sa gobyernong ito. Lalo na yung ginawa sa amin sa Duterte Youth Party List.
Duterte Youth Party List, hindi naman po ako. Isang 26 years old, galing UP Diliman, reservist sa AFP. Isang 26 years old, galing Philippine National Police Academy, PNPA. Isang 27 years old, galing Philippine Military Academy, PMA. Lahat mga bata, scholar ng bayan, nag-training para maging leader, kabataan. Hindi yung nagtaas lang ng placard. Leader na daw ng kabataan, nag-rally na. Etong mga to ay nag-training sa Armed Forces of the Philippines Reserve, sa PMA, sa Baguio ng 4 na taon, sa PNPA, sa Cavite ng 4 na taon. Nag-training sila para maging opisyal ng gobyerno, para sumaklolo sa panahon ng sakuna at baha at magdepensa sa taong bayan. Yung tatlong yon, na hindi lang basta graduate scholar ninyo ng bayan, ipinoto pa ng bayan ng sobra-sobra. Number 1 sa mga pulis at sundalo, number 1 sa mga OFWs at 2 milyong Pilipino. Ayaw pa upuin ni Comelec. Alam niyo ang balita sa amin ng intelligence community, kasi nga kaibigan natin ng Armed Forces, ang upong party list congressman, 63 ngayong taon na ito. Si 64, talo si Gabriela party list. So, kung ayaw pa upuin ni Comelec yung tatlong Duterte Youth, ang papaupuin niya si 64, Gabriela, 65 at 66. Ang problema daw, si Gabriela walang pangbayad sa Comelec, puro reklamo lang. Ang ginawa daw ng Comelec, ngayong huling buwan na ito, pinaupo niya si Gabriela ng libre yung pang 64. Para daw si 65, 66 at 67, yun ang magbayad. Putang ina na Comelec to. Binabayaran na lang daw para magpaupo. Lahat yung talo. Tayo panalong-panalo. Sobra pa sa panalo. Kahit tanggalan mo tayo ng 1 milyong boto, 3 pa rin ang uupo sa atin. Ganon ang ibinigay na mandato na sambayan ng Pilipino sa Duterte Youth Party List. Kaya nga masabi ko sa inyo, Partido Demokratiko Pilipino, ang ating sanggunian ay yung demokrasya sa bansa. Dito sa bansang ito, wala naman tayong hari. Nakalagay sa konstitusyon, sovereignty resides in the Filipino people. Sino yung sovereign sa bansang ito? Kayong lahat. Kaya nga, kahit may presidente ng Pilipinas dyan, ilan ang boto ng presidente? Isa lang. Kahit nandyan yung 7 taga-Comelec na commissioner, ilan ang boto ng 7? 7 lang. Ilan ang boto ninyo? Kung kayo ay 1 milyon ang boto ninyo, mas malaki ang boto ninyo kahit mataas na opisyal pa ng gobyerno yung mga yon. Ano ginawa ng Comelec? Mas malakas pa yung boto nilang 7 kaysa sa 2.3 million na Pilipino. Ang pinaupo nila, kahit tanggalan nyo tayo ng 2 milyong boto, mas malaki pa rin yung 300,000 kaysa doon sa mga pinaupo nila. Ganun katarantado yung mga ibang opisyal ng gobyerno na ngayon na walang pakialam sa boto ninyo. Dati, pera lang ang ninanakaw. Ngayon, pati boto ninanakaw. Yung talo, pinapanalo. Yung isinukan ng taong bayan, pinaparangalan. Yung panalong-panalo, katulad ng Duterte Youth Party List ninyo, pilit na pinapatalo at ayaw paupuin. Kaya nga po tayo ay nag-file sa Korte Suprema. Dahil pag nag-decide ang Korte Suprema, kahit may pinaupo na silang 3 kongresista, lahat yun tanggal sa pwesto dahil pwesto po natin yun sa Duterte Youth Party List. At masabi ko sa inyo, baka hindi nyo alam, ang kaisa-isang nag-file sa Kongreso ng Pilipinas, ilan ang kongresista ninyo sa Kongreso? 300. Sa 300 na congressman, isa lang dyan ang kinatawan ng taong bayan na nag-file na ibalik ang death penalty para sa mga plunderer, kurakot at may ghost project. Ito po ang inyong Duterte Youth Party List. At kung sino pa yung lumalaban sa mga makakaliwang grupo, lumalaban sa mga kriminal at terorista at nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot, plunderer at may ghost project, yung pa ang kaisa-isang tinanggal ng gobyerno. Gaano katarantado ang gobyernong ito. Kaya nga po, ang aking mensahe sa inyo, ang legacy
ni Pangulong Duterte ay ipinamana na sa inyo. Nakita na ninyo ang isang bansa na mayroong tunay na pagbabago. Si Pangulong Duterte lang ang kaisa-isang presidente ng Pilipinas na kaya niya magtanggal ng lampas 50 na na-appoint niyang undersecretary, assistant secretary, secretary. Kasi kahit kaibigan ka ni Pangulong Duterte, basta nakita niya may kalokohan ka, tanggal ka, wala siyang pakialam kung magkaibigan kayo ng matagal na panahon. Yung tiwala ng taong bayan na ipinasa niyo kay Pangulong Duterte, pinapahalagahan yun ng Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. At masabi ko sa inyo, sa lahat ng opisyal ng gobyerno ngayon na alam lahat ng kalokohan sa Kongreso, sa Senado, hanggang Malacanang, isa lang dyan ang hindi kasali. Ang ating Vice President Sara Duterte, hindi naging congresswoman, hindi naging senador, mula mayor ng magandang syudad ng Davao, ibinoto bilang pinaka-most voted na Philippine official sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang abogada, isang colonel sa AFP Reserve Force. Kaya nga po ang hiling ko sa inyo, suportahan po natin ang ating Vice President. Sa inyo siya kumukuha ng lakas na loob para ipaglaban ang ating bansa. Muli po, Chairman Ronald Cardema po ng inyong Duterte Youth Party List, kasama niyong lumalaban, kasama niyong naninindigan, at kasama niyo, makikita ninyo, iuwi natin ng Pangulong Duterte at gagawin natin Pangulo si Sara Duterte. Maraming Palakpakan po natin, no? Ang ating Congressman Ronald Cardema. Ano po, at ang dahil yan, sa makaka-PI ka talaga eh. Ang ating pong views ay umabot na ng 1.5 billion. Dito 50,000 na po. Yan. At syempre, nais din natin pasalamatan ang aking idolo at idolo po ninyo, idolo natin lahat, ang ating Mr. Senator Robin Hood. Nanonood po siya. Palakpakan po natin. Yan. Marami na ng mga artista.